ginawa nila. Kasi alam nila para ito sa ikabubuti namin mga anak eh. Kaya syempre, hindi rin po ito magiging posible kung wala ang mga magulang. Marahil na bagaman nasa ibang bansa, ay hindi po nagkulang sa pagbibigay sa amin ng pagmamahal, suporta at pagkabait. At syempre, higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil siya po ang talagang cornerstone po ng strength and success po namin lahat. Sa kabila po ng mga problema pinagdadaanan at ng pagdadaanan pa po namin. Sa kabila po ng mga pagkatumba, sinabi po ni God na may perfect timing at may reason ang lahat ng bagay. Kaya po, kami po na 22 finalists ay binubuo ng experiences, memories, values, more than the achievements. Kaya po kami nandito ngayon. At ang advocacy po namin ay patunayan na bagaman anak man po kami ng mga OFW, mayroon po kami lugar sa lipunan at mayroon po kami maiaambag na malaki. Gusto ko pong ikot yung isa sa mga favorite statements ko po by Mother Teresa na in this life, we cannot do great things. We can only do small things with love. At naniniwala po ako na kaya po kami nandito sa lugar na ito dahil po sa pag-ibig na binigay una-una ni God ng aming pamilya, ng aming school, diocese, ng buong community at pagmamahal namin sa aming mga sarili. Dahil po sa pagmamahal na yun, sa kabila po ng mga hamon na dumating sa buhay, nakita po namin silver lining. Nakita po namin na more than kung ano yung iniisip ng mga tao tungkol sa mga anak ng OFW. Kami po ay mga estudyanteng may pangarap. Mga estudyanteng naniniwala na may malaking may aambag sa lipunan. Mga tao na siguro 4, 5, or 6 plus years from now, mga professionals na rin po na magsisilbing speakers katulad po ninyo. At gusto ko lang pong i-express yung nag-uumapag na gratitude ko po sa inyong lahat dahil binigyan niyo po kami ng opportunity na makilala po at ma-recognize yung sacrifices and hard work ng aming mga magulang, ng aming pamilya, ng aming school, diocese, at ng lahat ng mga tao simula sa umpisa ay tumulong at sumuporta. Ngayon po, uuwi kami ng La Union na super saya dahil more than the trophies, more than the recognition, it's being able to inspire people. It's being able to really let them know na heto kami at pangarap din namin to at may pangarap din kami para sa lipunan. Kahit hindi kami magkakamali na at patuloy kami magiging proud bilang mga anak ng OFW dahil hindi lamang sa recognition kundi maging sa ambag, naging ambag din po namin sa lipunan. At sobrang saya ko po ngayon dahil kasama ko po ang katulad ko rin pong napakagagaling, napakahuhusay at higit sa lahat may ambisyon sa buhay at may pagmamahal para sa lahat ng mga taong tumulong sa kanila. Kaya congratulations din po sa inyo. Ang galing-galing niyo po and I'm so proud of you po. At syempre po sa inyong lahat na binigyan po kami ng oras at panahon ngayon. Maraming salamat din po. Ngayon po, nakatayo po ako punong-puno ng tuwa at higit sa lahat excitement sa kung ano pa po yung magagawa namin para sa bayan. Nais po namin magsilbing boses sa mga anak ng OFW na yung pagtingin pa rin ng iba, wala silang magagawa or mga walang sila. Nais po namin maging inspirasyon din sa kanila at sa lipunan po na kami mga anak ng OFW, gaya po ng aking nabanggit kanina, ay sa pamamagitan ng pagmamahal may magagawa at may mapatutunayan. Kaya naman po sa araw na ito, maraming salamat po muli sa pagdalo at thank you po sa opportunity na ito. Hindi po ito magiging possible kung wala kayo. At higit po sa lahat, kay God,
super salamat, God. Kasi hindi mo ko iniwan. Hindi mo kami iniwan. At patuloy mo kami ginagayan. Hindi man po namin inakala, or at least hindi ko man po inakala na nandito ako ngayon. Ginawan mo ng paraan. At alam ko pong patuloy nyo kami gagabayan saan man po kami mapadpad sa buhay. Kaya muli maraming salamat po. At gusto ko lamang po sabihin na proud din po ako sa inyo lahat na fellow finalists ng Tosdosa. At for sure po, magkaka-reunion din po tayo soon, Miss President. Ayun. Muli maraming salamat po sa opportunity. At uuwi po kami lahat ng masaya. Maraming salamat.